Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, 3 Sundays ago, sa biyaya ng Diyos ay natapos ho natin ang Romans chapter 15. And sinabi ko ho na bago natin simulan ang Romans chapter 16, and Lord willing, ay sa pagtatapos ng taong 2025 ay matatapos natin ang Book of Romans. Ay akin hong pinagdesisyonan na bigyan muna ng pansin ang 2 o 3 na tinatawag natin na basic disciplines of the faith or disciplines or spiritual disciplines. Last 2 Sundays, binigyan natin ng pansin ang salita ng Diyos, particularly how to get more or deeper desire for the Word of God, ang pagkakaroon ng mas malalim na pagnanasa sa salita ng Panginoon. At ngayon namang umagang ito, ang ating humbibigyang pansin ay may kinalaman sa pananalangin. Hindi ito pagkakataon para pag-aralan natin ang whole theology about prayer, but rather, particularly ang bibigyan nating pansin mula sa mga talata na ating binasa is to have how to have confidence, or better, our confidence in prayer. Ang ating kumpiyansa sa pananalangin. At ang mga mananampalataya, ito ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Believers can and must pray with confidence through Christ to God who accomplishes His will perfectly. Ang mga mananampalataya ay kinakailangan pwede at kinakailangan manalangin sa Diyos ng may kumpiyansa sa pamamagitan ni Kristo sa Panginoon na ginagawa ang kanyang kalooban ng perpekto. Tayo muna ay lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli hindi sa aming sariling katwiran kundi sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, kami ay lumalapit sa iyo. At aming inihiling, Panginoon, na gamitin mo nawa po ang iyong salita ngayong umagang ito bilang matalim na tabak upang kumilos at makapangyarihan na umepekto sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo bilang salamin upang ipakita kung saan kami nagkukulang. At gamitin mo, Panginoon, bilang pagkain upang palakasin ang aming pananampalataya at paglilingkod at pagmamahal sa iyo. O Diyos, Ikaw ang Diyos na dakila at Ikaw ang Diyos na soberano. Ingatan mo po, Panginoon, ang buong gawain na ito. Ingatan mo po, O Diyos, hindi lamang ang iyong mga mananampalataya, kundi maging ang aming mga kababayan na dumadaan sa mahihirap na kalagayan. Muli, O Diyos, Ikaw po nawa magturo, gumabay. Ikaw po nawa, Panginoon, ng patuloy na maluwalhati sa gawain namin ngayon. Kahabagan mo ang iyong mga ngaral. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, kaunting background po sa book of 1 John. Ang si Juan ay merong 3 o 4 na sinulat. We have the epistle, we have the Gospel of John, Matthew, Mark, Luke, and John, the 4th Gospel. And we have the 3 epistles of John, which is 1 John, 2 John, 3 John. And then yung panglima niya na sinulat, I should say, ay ang book of Revelation. Ang book of John or the Gospel of John ay sinulat ni Apostol Juan na merong partikular na pakay. Sinabi niya yun sa John chapter 20 verse 30 and 31. John 20, 30 hanggang 31, ang sabi ni Apostol Juan na ito, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Bakit? Pag pinignan nyo, pag pinag-aralan nyo ang buong book ng 1 John, si John ay pumili ng mga partikular na mga tanda o himala na ginawa ni Jesus at meron siyang layunin. Hindi siya mini-mini mo. Alin kaya ang isasali ko sa sulat na ito? No. Naging very specific si John at dahil meron siyang layunin. Anong layunin niya? Verse 31. Ngunit ang mga ito, out of so many miracles na ginawa ni Jesus, na napakarami na hindi nasulat, ang mga ito na kanyang sinulat patungkol kay Kristo ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So ang book ng Gospel ng John is evangelistic. Ang layunin ni John, kaya niya sinulat yon, ay upang ang mga makakabasa nito ay manampalataya na si Jesus na napako sa krus at muling nabuhay, na siya nga ang Kristo, na siya nga ang Mesiyas.
na siya ang anak ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at namatay para sa ating mga kasalanan. At ang sabi niya, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kaniyang pangalan. And that is none other than eternal life. So the purpose of the book of John is for unbelievers to believe. Yung mga hindi mananampalataya ay manampalataya. Now, pagdating sa 1 John, ay pinahayag din ni Juan yung kanyang purpose. Ang sabi niya sa 1 John chapter 5, verse 13, ay ito, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, bakit daw? Upang malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So again, ang Gospel of John ay sinulat for unbelievers to believe. The Epistle of 1 John ay sinulat for believers to have assurance. Yun ang layunin ni Apostol Juan. Ang 1 John naman ay para sa mga mananampalataya at hindi lang ito, pero ito ang pangunahing rason kaya niya sinulat ang letter of 1 John ay para ang mga mananampalataya ni Jesus ay magkaroon at lumago sa kanilang katiyakan ng pagkakaroon ng kaligtasan. At mangilang beses na ho tayo nagkaroon ng pag-aaral sa book of 1 John at hindi natin dadaanan lahat uli ito, pero sasabihin ko lang ng mabilis and titignan natin ang ilang mga talata. Sapagkat si John ay merong ugali sa 1 John na halos parang paulit-ulit siya. Sinabi niya sa chapter 1, uulitin niya sa chapter 3, uulitin niya sa chapter 4, meron siyang mga ganong mga bagay. Pero pag sinuma total natin, merong 4 na sinabi si John na basihan ng assurance ng salvation ng mananampalataya. Yun yung sinulat niya. So when we go to the book of 1 John, we will find information given by God through the Apostle John how we grow in our assurance of salvation. Una, assurance by how we live. Assurance ng kaligtasan sa pamagitan kung paano tayo namumuhay. Now, liwanagin ko lang, hindi maliligtas sa pamagitan ng paraan ng pamumuhay kung hindi ang paraan ng pamumuhay ay ebidensya ng pagiging ligtas. Magkaiba ho yun. Nung minsan may kausap ako sa Walter at tinanong ko siya tungkol sa kanyang pananampalataya at ang kanyang pananampalataya ay si Jesus plus pagsunod. At ang sabi ko sa kanya, kuya, ito ang problema, pag hinatulan ng pagsunod mo, ngayon sa daling ito, perpekto ka ba o hindi? Hindi daw. So yari ka. Pag hinaluan mo ng pagsunod, ng mabuting gawa, hahatulan ng Diyos at masusumpungan na kulang. At ikaw ay hahatulan at parurusahan. Ito ang problema mo, sabi ko sa kanya, yung ebidensya at basihan ng kaligtasan ay magkaiba. Kasi sinasabi, pwede ba yung manampalataya ka lang din, mabuhay ka daw kung paano mo gustong mabuhay? Ang sabi ko ay no, sapagkat ang Biblia ay nagtuturo na ang totoong mananampalataya ay magkakaroon ng ebidensya. Merong pruweba. At ang sabi ni John na isa sa mga pruweba ay ang paraan ng pamumuhay. 1 John chapter 2 verse 3 ang sabi. 1 John 2:3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. Malalaman daw natin na talagang kilala natin si Lord. Malalaman natin na talagang may relasyon tayo kay Jesus. Paano? At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Muli, hindi ka maliligtas kung tinutupad mo ang kanyang mga utos, malalaman mong ikaw ay ligtas. Kilala mo talaga ang Panginoon. Sa pamagitan at ang ebidensya noon ay ang pagtupad at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Verse 4, ang nagsasabing kilala ko siya. At ang daming tao nagsasabi na kilala niya ang Panginoon at may relasyon siya sa Diyos at sinasabing siya ay Kristiyano. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang kautusan ay ano daw? Ay sinungaling. Anong ibig sabihin? Hindi totoong kilala niya ang Panginoon. Hindi totoong may relasyon siya
sa Diyos. So therefore, kita niyo agad na ang gamit dito ni Juan, ang pagsunod sa kautusan ay hindi basehan ng kaligtasan, kung hindi ito'y ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano. Number 2, una, assurance by how we live. Number 2, assurance by how we love or who we love. Sa pamamagitan ng pagmamahal. 1 John chapter 2 verse 9, ang sabi ni Juan na ito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, again, another way of saying na Kristiyano siya, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang sa ngayon. Ang tindi. Kung siya'y nabubuhay sa puot, ay siya'y nasa kadiliman pa hanggang sa ngayon. Verse 10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanan ng ikatitisod. Verse 11, ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. At muli ho, basahin yung buong book of 1 John at may mga praktikal na pagpaparaan ng pagpapakita ng pagmamahal sa kapatid. Ngunit ang isa sa basihan ng assurance, yung pagkaalam natin na meron nga talaga tayong totoong kaligtasan, ay ito'y nagdudulot o nagbubunga ng pagmamahal sa kapatid sa Panginoon. Kung wala kang pakialam sa kapatiran, I'm sorry, maaaring relihiyoso ka pero hindi ka Kristiyano. Kung hindi ka nagmamahal sa kapatid, at lalo dito ang sabi, kung ikaw ay napopuot sa iyong kapatid sa Panginoon. Number 3, na assurance or basihan ng assurance na sinulat ni John. Again, ang sabi niya, ang mga bagay na ito'y isinulat ko sa inyo upang malaman nyo na kayo may buhay na walang hanggan. Number 3, assurance by perseverance. Ang totoong may pananampalataya ay nagpapatuloy. Ay sa katangian, hindi mo kailangan magpatuloy para maligtas. Kung totoo kang ligtas, ikaw ay magpapatuloy sa pananampalataya. Ang sabi sa 1 John 2 verse 19, they went out from us but they were not of us. Masyado namang judgmental si John. Hinatulan niya yung mga umalis sa pananampalataya, hindi talaga sila sa atin. Hindi talaga sila mananampalataya. Paano nasabi ni John? Well, they went out from us. Ang sabi, they went out from us, but they were not of us. Hindi sila kasama natin. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Kung talagang sila'y kasama natin, that is, hindi ito grupo ng relihiyon. Kung hindi kasama natin sa pananampalataya kay Kristo, ang sabi ni John, no doubt, magpapatuloy sila. Magtutuloy-tuloy sila sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya yung mga naririnig nyo, well, dating Christian tapos naging Muslim, hindi naging Christian yun in the first place. Ang sabi ng salita ng Panginoon, they would no doubt have continued with us, but they went out, anong dahilan? That it might be manifest that they were not all of us. So hindi sila dating Kristiyano na naging, kung hindi talaga sila Kristiyano at in-embrace nila ang ibang pananampalataya. So by assurance, by perseverance. Kung ikaw ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa Ebanghelyo, hindi yan sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ito'y ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano. And then pang-apat, assurance by what we profess. Assurance but by what we profess or what we believe. Ano ba ang atin hong sinasampalatayanan? 1 John 4 verse 1, paalala ni Juan na ito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Again, yung espiritu dito ay mga teachers, mga nagtuturo. Merong mga tao na, ewan ko, may nakausap na kayong ganito, ang sabi, ay brother Paul, lahat naman pinapakinggan ko. Unang tanong sa iyo, bakit? Well, sige, pakinggan mo, pero huwag kang basta-basta maniniwala. Ang sabi, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Dapat testingin.
Hindi porket pogi na kagaya namin totoo na agad. Kailangang subukin. Kailangang hamunin. Kailangang gawin yung kagaya ng ginawa ng mga Berean sa Acts chapter 17 na habang nangangaral si Pablo, they searched the scriptures if those things were so. Sinasaliksik nila ang kasulatan at nakita nila, yun nga ang sinasabi ng kasulatan. Therefore, ang pananampalataya nila ay hindi nakabase sa tao, ang pananampalataya nila ay nakabase sa salita ng Diyos. I challenge you all, mga kapatid, nawa ang inyong pananampalataya ay hindi nakatungtong kay Brother Paul o sa Baptist religion o sa anumang tradisyon, kundi you go to the Word of God and see if those things were so. Ito ang ating basehan ng ating pananampalataya. So wag basta-basta maniniwala kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming lumilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Muli mga kapatid, marami, hindi kaunti. Hindi lahat ng nagla-live stream, hindi lahat ng merong video sa Facebook o social media ay totoong sa Diyos. Verse number 2. Dito'y nakikilala. Paano nakikilala ang Espiritu ng Diyos? Ang bawat Espiritong, nagpapahayag. Isa sa kaparaanan na makikita at matituklasan kung sila'y sa Diyos o hindi ay sa pamamagitan kung ano ang kanilang pinapahayag. Marami nagsasabi, Brother Paul, pare-pareho namang Bible ang hawak-hawak. Well, hindi sa pamamagitan ng hawak-hawak na Bible. Ano bang pinapahayag nila? Ano bang tinuturo nila? Ano bang sinasabi nila patungkol sa kaligtasan? Ano bang sinasabi nila patungkol kay Jesus? Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang Espiritu hindi pinapahayag na si Jesus ay hindi sa Diyos. So, sa time ng Apostol Juan, merong nagpapahayag ng maling turo. Meron nagsasabi, si Jesus ay hindi nagkatawang tao. Mukha lang siyang nagkatawang tao, pero hindi talaga siya nagkatawang tao. Ang sabi ni John, hindi Kristiyano yung mga yun. So, hindi sinasabi niya, well, pareho namang Jesus, magkaiba lang ng konti. Receive. No. Taliwas sa Ebanghelyo yung pinapahayag nila. At kailangang suriin. Ang bawat espiritu hindi ipinapahayag na si Jesus ay ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na siyang narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Again, they also mention Christ. But at the same time, they are anti-Christ. Mga kapatid, masyadong obvious kung sa church nila ay mayroong mga kambing, kulay pula, mapakadilim, tapos puro dugo ang design. Napaka-obvious na kay Satanas yun. No! Si Satanas ay madaya! Pwede bang lulukohin ka ng alahas? Malulukohin ka sa pera tapos napakalaki sa harapan, fake money? Maluloko ka ba nun? Hindi. Pagmumukaing totoo. Ang pinaka-epektibong instrumento ng demonyo ay ginagamit din ng pangalan ni Jesus. Pero kailangan nating suriin. Anong isa sa mga dapat tignan? Ano ba ang ipinapahayag? Ang sabi ni Juan sa verse 6, 1 John 4:6, kami ay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. And again, this is John invoking their apostolic authority. Hindi ito yung pastor. Na kung ikaw talaga ay sa Diyos, maniwala ka sa pastor mo. No. Ang 1 John chapter 4 verse 6 is about their apostolic authority. Kami ay sa Diyos, kami mga apostol ng Diyos. Kami sinabi ni Jesus na bibigyan kapangyarihan ng banal na Espiritu na magiging mga saksi niya. Kami ay sa Diyos bilang mga apostol. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. At ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Now, ang tanong, Brother Paul, wala na ang mga apostol ngayon. Well, nasa atin yung kanilang mga sinulat. Kaya gusto mong makilala kung sinong sa Diyos, kailangan mong pag-aralan ang salita ng Panginoon. Hindi padamihan ng miyembro, hindi patagalan ng relihiyon. Ito ba ay sang-ayon sa sinasabi at katuruan ng mga apostol?
Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Muli, yung kataga na yan, ang sino man nagpapahayag si Jesus ay anak ng Diyos, ang implication niyaan, ang anak, para lang makuha niyo, ang anak ng kabayo ay kabayo, ang anak ng ibon ay ibon, ang anak ng unggoy ay unggoy, ang anak ng tao ay tao, ang anak ng Diyos ay Diyos. Yung titulo na anak ng Diyos ay hindi nagpapakita ng pagiging mababa ni Jesus. Ang titulo ng anak ng Diyos ay nagpapakita ng walang hanggang kataasan ni Jesus. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Ang hindi nagtuturo nito ay Antikristo. So again, sa pamagitan ng kanilang pinapahayag. So 4 ho yun: assurance by how we live, assurance by how we love, assurance by perseverance, assurance by what is professed, o ano ang tinuturo. So kalooban ng Diyos na alamin natin, magkaroon tayo, mag-gain tayo, mag-grow tayo. At yun mismo yung purpose ni John. Ang sabi niya, these things I have written, ang mga bagay, 1 John 5:13, balik tayo, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos na malaman natin. Gusto ng Diyos na matiyak natin. At ginamit niya si Juan para bigyan tayo ng mga kaparaanan. Now, next, hindi lamang assurance in salvation, or confidence in our salvation, or that we are saved. Ngayon naman, badako tayo sa pinakapaksaan natin. Hindi yun yung pinakapaksa. Ang pinakapaksaan natin ito, confidence in our prayer. Kumpiyansa sa ating pananalangin. Verse number 14. 1 John chapter 5, verse 14. At ito ang ating kapanatagan. Again, ang ginamit dito yung word na kapanatagan, panatag. Halimbawa, ikaw ay sumakay sa bangka at malakas ang alon, baka hindi ka panatag. Baka tindi ng hawak mo. Pero kung pagpanatag ka, ay panatag, kumpiyansa ka, hindi ka nagpapanik, hindi ka natutuliro. At ito daw yung kumpiyansa o kapanatagan natin sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay pinakikinggan niya tayo. Sa ESV, ang translation na ito, and this is the confidence that we have toward Him, that we ask anything according to His name, or according to His will, He hears us. Now, gusto ko makita nyo ho, hindi kita sa Tagalog, pero sa English ay nahandoon, at pag tignan nyo sa ESV, sa NASB, bagi sa King James, nandun yung word na end. Sa Greek, kai, K-A-I, yun yung spelling, kai or end. That means ito'y kaduktong nung nakaraang talata. Word end connects it to the previous verse that speaks about assurance of salvation. At ito ang ating kapatatagan sa Kanya. At ang tinutukoy dito, ating, sino yung ating? Walang iba kung hindi yung mga sinulatan ni Apostol Juan. Sa 1 John chapter 5 verse 13, yun yung mga Kristiyano at may assurance ng kanilang pagiging mananampalataya. Ang mga bagay na ito'y sinulat ko sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y merong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So yung word na inyong, ay ito'y tinutukoy sa verse number 14, at ito ang ating. Inyong Kristiyano, at sabi ni Juan, ito yung ating. Maging siya rin naman. Mga mananampalataya kasama ang apostol, ito ang ating kapatatagan sa Kanya. At ang punto ito, our confidence in prayer is not based on tradition, not on religious affiliation, not on wishful thinking, na basta I believe or I prayed a prayer of 2, 5, 10 years ago, or I made a decision, or I've been attending this church sa matagal ng panahon. No, ang ating kumpiyansa ay hindi nakatungtong doon. Ang ating kumpiyansa sa pananalangin ay nakatungtong o nag-uugat sa katotohanan na tayo ay mga mananampalataya. Nakuha niyo ba?
1 John chapter 15 verse 1 John chapter 5 verse 13, ito ay mga basihan ng inyong katiyakan ng pagiging Kristiyano. At kung kayo'y Kristiyano, meron tayong kapanatagan sa Kanya. Kung kayo ay nasa Kanya, meron tayong kumpiyansa. So, isa sa mga pangunahin na tungtungan ng kumpiyansa ng ating pananalangin ay hindi yung dami ng luha, hindi yung bigat ng dibdib, hindi yung paulit-ulit at maraming mga salita, hindi yung mabulaklak na pagkukompose ng mga magagandang salitang pagkakasunod-sunod. Ang basihan ng kumpiyansa ng ating pananalangin ay una sa lahat kung tayo nga ay nasa Kanya. In short, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, yun agad ay isang basihan ng pagkakaroon ng kapanatagan sa pananalangin. Hindi yung ginawa mong desisyon many years ago, hindi yung panalangin na inulit mo many years ago, kundi yung katotohanan na ikaw ay nasa Kanya. Our confidence in prayer is rooted on a biblical examination of ourselves according to the Bible and growing in our assurance of being a child of God. Yun yung ating kumpiyansa na tayo nga ay nasa Panginoon. At ito ang ating kapanatagan. That word kapanatagan, peresia, in Greek, ibig sabihin is freedom in speaking. Minsan may kausap ka na parang hindi ako malayang magsalita. Baka magalit eh. Yung bang, may mga kaibigan kayo na komportable kayong sabihin yung gusto nyong sabihin. Pwede kayo mag-open doon sa kaibigan nyo na yun. Iyon yung ibig sabihin noon. Na yung freedom in speaking, merong boldness of speech, meron kang lisensya, meron kang authority, meron kang pwede kang maging open, pwede mong sabihin plainly. That's the word kapanatagan or kumpiyansa. Ito yung kumpiyansa natin. Ito yung freedom natin na magsabi sa Kanya. Ito yung boldness natin na magsabi sa Kanya. And then, gusto ko makita ho natin, ang sabi ho dyan, and ang mga bagay na ito, sa verse number 14, at ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Una, ang ating kapanatagan ay nasa Kanya. Madalas, mga kapatid, kung hindi tayo maingat, marami ay hinuhugot ang kapanatagan sa pananalangin sa sarili. Claim mo lang, kapatid. Patindihan lang yan ng claim. Paramihan lang yan ng pagninim. Name it and claim it. Stay positive. Madalas, nakatingin sa sarili. Malaki yata ang prayer ko. Prayer warrior yata ito. Matindi yata ang close kaya kami ni Lord. Ang kapanatagan nila ay madalas hinuhugot sa sarili. O mga kapatid, kung aaminin natin, kung titignan natin ng ating sarili, hindi ako mapapanatag. Dahil madalas makikita natin ang nananalangin na hindi karapat-dapat. Tayo ay titingin kay Kristo at hindi sa ating mga sarili. Ang kapangyarihan at effectivity ng pananalangin ay hindi nakasalalay sa atin, kung hindi sa Diyos, nakasalalay sa pamamagitan, sa mediatory work ng ating Panginoong Jesucristo. As we have studied kanina sa Sunday School, He is our great high priest at siya yung namamagitan sa atin. That's why we have access to God. Ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse number 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak, na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Mga kapatid, pag binasa niyo yun, hindi kayo magkakaroon ng kumpiyansa sa pananalangin. Alam ng Diyos
Hindi lang niya naririnig yung ating salita, alam niya yung laman ng ating puso at isipan habang tayo ay nananalangin. Nakakatakot yun. Halimbawa, merong tao dito na kayang basahin ang laman ng isip mo. Gusto mo ba siyang kausap buong maghapon? Alam niya lahat ng sikreto. Well, actually, yung susunod na talata, verse number 13. At walang nilalang na nakakubli sa harapan niya. Ay, hindi naman ako papansinin ni Lord. No, lahat tayo ay kita niya. Nandito ka ngayon, kita ka ng Diyos. At hindi lamang yun ang sabi, at walang nilalang nakakubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ito ang Diyos na nilalapitan natin tuwing tayo ay nagpe-pray. Hindi mo pwedeng itago sa bulaklak ng salita. Hindi mo maitatago ang mga dumi sa dami ng luha. Maaari nating paikutin ang mga tao sa pagrarason natin, pero hubad tayo sa harapan ng Diyos. At ito ang lalapitan natin sa pananalangin. Saan mo uhugutin ang kumpiyansa mo sa iyong sarili? Alam niya kung ang ating hinihiling ay para sa makasarili nating pagnanasa. Alam niya kung ang ating panalangin ang gagaling sa hindi matuwid na puso. Hubad tayo sa kanyang harapan. So manginginig ka sa takot. Saan natin kukunin yung kumpiyansa para manalangin? Well, ituloy natin ang basa. Verse 14. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari. Sino yun? Si Jesus. Na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating pinahayag nating pananampalataya. Verse 15, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong na makiramay sa ating mga kahidaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Anong kasunod? Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Lord, hubad ako. Lord, kita mo lahat. Pero Lord, lalapit pa rin ako dahil kay Kristo. Dahil may namamagitan. Kung susubukan lang natin lumapit, ang ihaharap lang natin ay yung sarili nating katwiran, ang bilis nating matutupok. Kita agad na hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil may namamagitan para sa atin, kaya't lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Again, tayo'y tutulungan, tayo makakatagpo ng biyaya, hindi dahil nakitang karapat-dapat tayo, kundi dahil may namamagitan sa atin. At yun ay si Kristo. At yun ang basihan ng ating kumpiyansa at kapanatagan sa pananalangin. Ang sabi ni Juan, again, 1 John chapter 5 verse 14, at ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Nakabase kay Kristo. At ano pa? Na kung tayo humingi ng anumang bagay, yan ang gusto ng marami. Yan yung maniwala ho kayo mga kapatid, kahit ako ho na nag-aaral ng theology tuwing binabasa ko itong verse na ito, kinukuha pa rin ng linyang ito ang mata ko. Na kung tayo'y humingi ng anumang bagay,
Ito ho ay kinakailangan ng matinding pag-iingat sapagkat ang verse na ito ay tila baga nagbibigay sa atin ng tinatawag na blank check. Ano yung blank check? Pinirmahan lang, nilagyan ng pangalan. Bahala ka maglagay kung magkanong gusto mo. At madalas itong ginagamit ng mga prosperity gospel preachers. And they will quote verses gaya ng Matthew 21:22. Ang sabi, anumang bagay na inyong hingin sa pananalangin na may pananampalataya inyong tatanggapin. Anumang bagay! Ano man daw eh. John 14 verse 13 ang sabi, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Hingin nyo kahit ano. Sports car, big mansion, 200,000 monthly sweldo. Hingin natin lahat. Jaguar ng pastor, Tesla, o kung ano man, hingin natin lahat. O mga kapatid, lahat ng ito o madalas ginagamit ito. At kung hindi tayo magiging maingat at kung tayo mismo ay magiging mapagmatsyag sa ating sariling puso, madalas kapag hindi tayo nag-ingat, ang mga pumapainan lang sa ating kaisipan na gusto nating hingin ay nakasentro sa ating sarili, makamundo at makalaman. At walang kinalaman sa kabanalan. Yes? Nakakalimutan ho natin ang sabi ng salita ng Diyos sa James chapter 4 verse 3. James 4 verse 3, ang sabi, kayo humihingi at hindi tumatanggap. Pambihira, meron palang humihingi at hindi tumatanggap. Bakit daw? Sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. At ito ang hindi nila binabasa. Papasabihin nila, ano, hingin nyo kay Lord in Jesus' name it, and claim it. Sabihin mo lang ng sabihin, may kapangyarihan ng iyong salita. Di ba ang Diyos nagsalita lang and then nag-exist? Sabihin mo lang ng sabihin, gwapo ako. At isang araw, ewan ko kung gwapo ka. The power of positive speech. Hindi na basta positive thinking. No. Balikan natin. 1 John chapter 5 verse 14. At ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay. Anong kasunod? Anong kasunod? Na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinakikinggan niya. Ang kapanatagan ng Kristiyano, ang confidence ng Kristiyano sa pananalangin. Listen. Ito ho ay malaking tulong sa akin at nawa maging malaking tulong sa bawat isa sa atin. Ang kapanatagan at kumpiyansa natin sa pananalangin ay hindi ang ating sariling kalooban, kung hindi ang kalooban niya. Yun ang kumpiyansa. Yun ang kapahingahan natin sa pananalangin. Yun ang kapanatagan natin sa panalangin. Ito ang source ng ating confidence sa pananalangin. Hindi ba ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi sa Matthew 26 verse 39, nung siya'y nahandun sa hardin, ang sabi niya, Ama ko, kung maaari lumampas sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ayon sa ibig ko, kung hindi ang ayon sa ibig mo. Not my will, but thine will. Sa Matthew chapter 6 verse 9, sa model prayer na binigay sa atin ng ating Panginoon, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo. Ang basihan ng kumpiyansa natin sa pananalangin ay hindi ang ating kalooban, kundi ang kalooban ng Panginoon. Ang pananalangin ay hindi nagbibigay. Narinig ko mismo, hindi ko maalala kung sino, pero narinig ko mismo ito sa isang prosperity gospel preacher. Ang sabi niya, prayer is
Prayer is man giving God earthly license to do something. Pag hindi daw tayo nag-pray, walang magagawa ang Diyos. Oh, nakakapanindig balahibo na nagiging inutil ang Diyos dahil sa makapangyarihang tao. No, ang ating pananalangin ay hindi ang Diyos ay hindi nakadepende sa ating pananalangin. Ang ating pananalangin ay nakadepende sa Diyos. Ang pananalangin ay hindi ang Diyos na hindi pagtupad ng Diyos sa ating mga kalooban, sa ating mga plano, sa ating mga kagustuhan, at sa mga tingin nating mas tamang paraan na dapat i-carry out. Kung ako si Lord, hininaan ko sana ang bagyong Tino. Pero itong problema, hindi tayo si Lord. Hindi ko kayang sagutin kung paano maluluwalhati ang Diyos sa iisang nanay na naiwan at 13 kapamilya niya ang namatay. Hindi ko kayang sagutin. Pero ang totoo ito, hindi tayo ang Diyos. Madaming mga sinasabi at ideya ngayon sa panahon ngayon patungkol sa pananalangin. Na ang pananalangin ay nakadepende sa tindi ng pananampalataya, nakadepende sa personal na katapatan, nakadepende sa pagniname nito, sa pagkiklaim nito. At meron pang kaisipan na, special yata ako, anointed to eh. Basta pag ako nag-pray, malakas ako kay Lord. Nakalimutan niyo na ho ba na si Apostol Pablo may pinag-pray 3 beses pero hindi binigay ni God? Merong napakasakit kay Pablo at nagmakaawa siya sa Diyos, Lord, alisin mo! Alisin mo! Alisin mo! At anong tugon ng Diyos? Hindi niya inalis. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Newsflash. Ang pinakamalakas na Kristiyano at ang pinakamahinang Kristiyano ay parehong tinatahanan ng banal na Espiritu na tumutulong sa atin sa pananalangin at pareho lang din ang dakilang pari na dinadaanan walang iba kung hindi si Kristo. Now, maaaring meron nagsasabi o nag-iisip, but report, merong verse sa Bible merong verse sa Bible na ang sabi, sa James chapter 5 verse 16, ang sabi sa bandang dulo, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. So pag matuwid at merong matinding pananalangin, ito daw ay makapangyarihan at mabisa. Question, mabisa para sa ano? Mabisa para magawa ang sariling kalooban? Mabisa para mag-grant yung mga personal desires? Una sa lahat, ano ang kalooban at anong pinapanalangin ng taong matuwid? Hindi ba ang panalangin niya ay magiging katulad ng tinuro ni Kristo, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit? Again, nasa atin ang banal na Espiritu na tumutulong sa atin sa pananalangin. Romans chapter 8, verse 1 and 6. At napakaganda, balik tayo sa 1 John chapter 5, verse number 14. At ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, at ano yung garansya? Ang garansya na sinabi ni Juan ito, tayo'y pinakikinggan niya. Tayo ay pinakikinggan niya. Mga kapatid, may mga times, siguro sa lahat ng magulang naranasan nyo ito. Busy kayo. Minsan si Brother Paul nag-aaral sa office o minsan may titinan ako sa cellphone, may binabasa akong message, nilalapit yung mga anak ko and then may sasabihin sa akin. Pero yes, alam kong may sinasabi sila, pero yung attention ko ay nasa ibang bagay. Yes? Nangyayari ba sa inyo yun? May naririnig kayo pero ang attention nyo ay nasa ibang bagay. Hindi ganun ng Diyos. Ang sabi niya, ito ang ating kumpiyansa o kapanatagan na kung tayo nanalangin ng ayon sa Kanyang kalooban,
pinakikinggan niya tayo. Nasa atin ang atensyon ng Diyos. At anong ibig sabihin nito? Verse number 15. At kung ating nalalaman na tayo'y pinakikinggan, o pinakikinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natatanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Again, take note doon sa sinabi sa verse 15. At kung ating nalalaman, take note of that word, nalalaman, we know na tayo'y pinakikinggan niya sa anumang ating hingin. Muli, yung anumang ating hingin ay nanggaling sa verse number 14 ayon sa Kanyang kalooban. Kung ayon sa Kanyang kalooban, we know na pinakikinggan niya tayo. Hindi ito base sa feelings na pagkatapos mo mag-pray, ang gaang ng feeling. No! Kung mabigat pa rin at mahirap pa rin at maaaring madilim pa rin, pero kung ang panalangin ay sang-ayon sa Kanyang kalooban, we know na pinakinggan niya tayo. Yun yung kumpiyansa natin. At hindi lang yun, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingan hinihingi natin sa Kanya. That's a guarantee. Why? Because God, listen, God will not fail to accomplish His will. Maaaring hindi sang-ayon sa plano natin, maaaring hindi sang-ayon sa inaasahan natin. Meron tayong kinakanta, napakagandang awitin, I pray to God that I might grow. Ang ibig sabihin ng kanta, nagpray ako sa Diyos na palaguin mo ko. Anong nangyari? Patong-patong nakabigatan. Sabi niya, Lord, ano ito? Ano ito? Bakit ganito? At ang tugon ng Diyos, sa pamamagitan ng mga kabigatan na yan, inaawat kita sa kayabangan, inaawat kita sa iyong sarili, at lalo kang lalalim at lalago sa pananampalataya sa akin. So yes, maaaring hindi sang-ayon sa ating sariling pamantayan. Hindi sa tingin natin the best way na ito'y sasagutin ng Panginoon. Pero again mga kapatid, what a confidence and comfort na kung sang-ayon sa kasalita o sang-ayon sa kalooban ng Diyos ang ating pinapanalangin. Hindi ako nagsasabi mga kapatid. Ang Bible na nagsasabi, tiyak, sinasagot ng Diyos. Kasi gagawin niya ang Kanyang kalooban. So here is a good theology of prayer. Prayer is not for God to do our will. Prayer is to accomplish God's will. And sigurado yun. Kaya effective ang prayer. Hindi effective ang prayer dahil matindi yata tayo. Effective ang prayer dahil soberano ang Diyos. At gagawin niya ang sang-ayon sa Kanyang kalooban. Basahin natin muli, verse number 14. At ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. For example, kaya napakaganda nung sabi ng isang theologian, well, saan natin makikita ang kalooban ng Diyos? Saan? Saan natin makikita ang kalooban ng Diyos? Sa salita ng Diyos. Therefore, ang sabi niya, therefore, ibabad mo ang iyong panalangin sa salita ng Panginoon. At kung nagpe-pray tayo, isa sa sinabi ni Jesus, pray therefore the Lord of the harvest and He will send forth laborers to His harvest. Pray that and God will surely answer. Maaring hindi mula sa church na ito, maaring hindi mula sa Pilipinas, but somewhere out there, ang Diyos ay tumutugon at patuloy siyang nagliligtas at tumatawag ng mga dagdag na manggagawa. Pray and pray confidently. Sapagkat ang panalangin ay instrumento ng Diyos na gagawin niya ang Kanyang kalooban. Ang kumpiyansa natin ay hindi nang gagaling sa ating sarili. Ang kumpiyansa natin sa pananalangin, mga kapatid, tumingin tayo sa krus ni Kristo na namamagitan para sa atin sa kanan ng Ama, at tayo ay tumingin sa Kanya na soberano na ginaganap
ang kalooban niya ng perpekto. Ito ang kumpiyansa natin sa pananalangin sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, banalin mo kami ng iyong katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Patuloy mo kami, Panginoon, baguhin sa wangis ng iyong bugtong na anak upang maluwalhati ang kanyang pangalan. Gamitin mo ang iyong mga salita na amin na pag-aralan. Turuan mo kaming manalangin, O Diyos, ang ayon sa iyong kalooban. Awatin mo kami sa mga makasariling pananalangin. O Lord, tulungan mo kami ng aming panalangin na mabudburan ng iyong mga katotohanan. Aming pananalangin sa aming sarili, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kababayan. O Diyos, salamat sapagkat meron kaming kumpiyansa na kung ayon sa iyong kalooban ay dinirinig mo kami. Nawa tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kumpiyansa sa pananalangin, hindi sang-ayon sa aming sariling pamantayan, kundi sang-ayon sa iyong salita. Nawa masumpungan mo ang iyong mga anak na lalo pa, O Diyos, na masipag sa pananalangin. Dahil gusto namin, O Diyos, mangyari ang iyong kalooban sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa aming pamayanan. Ama, muli, iba-iba ang kalagayan ng iyong mga anak. Ngunit lahat kami, anuman ang kalagayan, ay kailangan lalo pang manalangin sa iyo. Patawad, O Diyos, sa kakulangan namin dito. Tulungan mo kami na magsumipag at magpursige sa pananalangin. At nawa, patuloy naming maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, maging sa aming pag-oobserba ng hapag o pag-alaala sa aming Panginoong Kristo sa pamamagitan ng tinapay at ng saro. Ikaw lamang ang maluwalhati. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.